Marami po nagtag sa amin ito. Sobrang dami. As a matter of fact, paulit-ulit na lang. Kaya hindi namin pinalampas pa yung pag-aksyon agad sa sumbong na ito. Mga ilang tao tayo? At ikukuhan ko po. Diyos ko tayo, manong kinuha na lang yung pera, hindi na kayo sinaktan ng ganyan. Kinuha yan nahulog nila. Mga ilang pera po yung nakuha sa inyo? 20 mil limandaan. Tansya niyo po mga nasa ilang taon. Mahirap lang magsalita eh. Pero alam mo, Tay, ganyan na itsura niyo. pero Sabihin niyo po kung sino, kung kinakilala niyo. I-report po natin sa pulis. Ganyan po itsura niyo, Diyos ko. Hindi na naawa, oh. oo, pinahirapan ako. Ay, magandang hapon po, Tay. Magandang hapon po, Senador. Okay, nakakasama ng loob po yung nakita namin video at nakakainit na ulo at the same time. Sino pong may kagagawa nun sa inyo, Tay? Yung nagaya sa akin doon, Senador, na doon ako titira, ay... Nakilala niyo po? Kilala nyo daw. Kilala ko po, Senador. Sino po yon? Anong pangalan? Sa Tay? Nakukuha ng pangalan eh, kuwan lang, Norton lang na lumalabas ang pangalan na gano'n. Ito, Norton Agar at saka Robert Agar. Magkapatid ho ba ito? Magkapatid daw ba yun? Magkapatid, Senador. Bakit po nila ginawa? Nung pinasok ako nung Norton na yan, ibigay mo na yung pera mo at hindi ka maano. Ay, hold up. Oo. Okay. Bawat kilos ko, Senador, binibira ko sa dibdib, sa mukha, tumatalinsik yung dugo. Ang pakay po nila ay para kayo po'y hold upin at Oo, ganun nga, Senador. may nakuha pong pera sa inyo. Meron po yung pinagpapalimusan ko at saka yung ibinenta namin yung lote. Ngayon po, yung iba po, ipinautang niya po. Tapos may nasingil po siya. Nung nakasingil po siya, hindi po namin kasi alam po na may pera po siya. Ayaw po niya sabi po sa amin. 20,000 po raw ang nakuha. 20,500 po. Okay, mag-isa lang ba si tatay sa buhay? Wala ko siyang kasama? Hindi po. May kasama naman po, kinukuha naman po namin siya po, kaya lang umaalis po siya. Ayaw naman niya po mag-stay sa bahay. Okay. Nakikitira lang din po kami sa hipag niya po, sa tita ko po. Okay. Kapatid po ni nanay po, nakikitira lang din po kami doon. Si Police Staff Sergeant Julius Duque ng Rizal, Nueva Ecija, PNP. Sarge, magandang hapon. Magandang hapon po, sir. Sarge, Yes, sir. kayo po ang nag-iimbestiga sa kaso. Ano po? Yes, sir. Si Norton Agar at Robert Agar po ang suspect. Ano na pong nangyari sa dalawang ito? Yes, sir. Ano pa lang po namin, sir. Inaano po namin yung medical certificate po nung matanda sa PJG, sir. Medical certificate ng matanda. Yes, sir. Pinapalo up po namin dun kagabi po, sir. Ang kaso, kailangan daw po nung kamag-anak, sir. Kaya ibibigay po namin sa kay Gina rin, sir. Sir, for your information, ang pangalan ng sinasabi mo matanda, bigyan po siya na natin ng pangalan. Siya po sige, ay... sir. Si Lola Doming po, sir. Exactly. Di ba ho ba, sir? Mas masarap sa tenga, ano po? Kaysa sabihin nyo matanda. Yes, sir. Sorry Tama po, ba? sir. Sorry po. Siya po ay si Lolo Dominador Tagarino. Yan po yung pangalan niya. Hindi po siya si matanda. Yes, sir. Okay, sir. Good. Kayo po ay nag-antay na para yung kamag-anak pumunta upang magreklamo at the same time hinihintay niyo po yung medical certificate. Tama? Kinukuha na po namin, sir, sa PJG, sir. Kinukuha niyo po sa PGH. Yes, PJG Medical Center, sir, sa Cabanatuan po, sir. Kailan ho ba nangyari yung pananakit? March 31? Noong March 31 pa po, sir. Kailan po nagsumbong sa inyo itong si Lolo Dominador? Noong May 31, sir. Nirespondihan din po namin agad yan, sir. Hindi, kasi kaya po, May 12 po ngayon, kailan siya nagsumbong sa inyo? Noong May 31 pa po, sir. May 31, May 12 pa lang ngayon. March Sir, 31. Ay, March 31 pa. At nagresponde kayo in fairness. Yes, sir. Nung pagresponde nyo, nahuli nyo po yung mga suspect? Hindi. No, sir. Kasi po, hindi po, ayaw niya pong magsalita nun, sir. Sabi niya po, mahirap na daw pong magsalita. Siyempre, Ngayon na po siya natakot nagbanggit siya. ng pangalan, sir. Noong March 31, nangyari insidente, kailan nyo po siya pinamedical? Noong araw din po na yun, sir. So 1 month and 2 weeks, hanggang ngayon,
wala pa rin sa kamay nyo ang medical certificate. Yes sir, kasi po sila po ang magre-request nun sir. Pinando din po dun sa pabanatuan sir na sila po yung dapat kumuha sir or yung kamag-anak. Kamag-anak dapat ang kumuha. Yes sir. Nanay Jonalyn, Po. kinuha nyo na ba yung medical certificate? Hindi pa po kasi yung ate ko po ang nagpunta po doon, nagbantay po sa tatay ko po. Hindi ko naman po kasi alam yun, sir. Kaya mamaya po kung sakali at mag-uusap muna po kami ni ate na kukunin po namin kahit bukas po siguro kung may kukunin po namin yung medical certification po ni tatay. Sarge, pwede ba ako mag-request kung okay lang? Yes sir. Alang-alang po kay tatay dahil matanda na po siya, mahina, baka pwedeng kayo po ay tutulong sa pagpapacilitate, sasamahan si tatay sa pagkuha ng kanyang medical certificate. Sige po sir, sasamahan po namin sir. Opo sir, thank you po. And at the same time, instead na siya po ay pupunta sa presinto para mag-file ng complaint, baka pwede po sir, kayo po pupunta na doon sa bahay niya at kunin. Sige niyo po sir. Thank you po, thank you. Asahan ko po yan, Sarge. Gagawin niyo po yan siguro within this week. Yes sir. Bukas na bukas din po sir, may ano po namin yung sa medical certificate po sir. Opo. And then makuha niyo po siya ng Salaysay po sir. salaysay. Sa inyong pagkakaalam, Sarge, nasaan na po itong dalawang suspect po, Sarge, sir? Ay, ang sabi po ni Lolo Doming po ay taga Poblacion Norte daw po sir. Chairman Edmundo Medrano, Barangay Poblacion Norte, Rizal, Nueva Ecija. Chairman Medrano, sir, magandang hapon, Chairman. Magandang hapon po, sir. Opo, yes, idol. Opo, magandang hapon po. So, totoo ba, Chairman, nasa inyo raw ngayon si Norton at Robert Agar, pareho? Wala po, sir. Si Roberto Agar lang po yung nandito, sir. Yung naispatawag ko ngayon. Opo. Opo. Pwede yung makausap, sir? Yes po, sir. Ito po, andito po ngayon, idol. Ito po. Opo. Mr. Magandang Agar, hapon po. hindi po magandang hapon ko. Pasensya na, Mr. Agar. Sige po. Mainit ang hapon ko, mainit ang ulo ko sa ngayong hapon ito. Opo. Bakit mo ginawa kay Lolo yon? Ba't nyo ginawa ng utol mo kay Lolo, yung pang-hold up at pananakit, Mr. Ay, Agar? hindi po ganun. Ang sa totoo po, pinagkakape. Pinagkakape nyo, okay? Opo. Katapos, pag may merienda po, pag nasa labas po, kasi tapat po ng ahay namin yung tinitirhan niya na maliit na, doon lang siya natutulog o namamahinga. Okay. Ganun po, lagi pong ganon. Laging ganon. Bakit? Opo. Kung laging ganon, pinagkakape nyo, bakit nyo hinold up? Ay, hindi po. Hindi po namin hinold up siya. Ikaw ang sinasabi, ikaw ang tinuturo na kayon dalawa ng kapatid mo na nang hold up at kumuha ng 20,500 niya at hindi binugbog po nyo siya totoo hanggang yun. sa magkasugat-sugat siya. Hindi po totoo yun dahil po nasa biyahe po ako nung araw na yun. Nasa biyahe ka. Opo. Bakit ikaw ang tinuturo na suspect? Ay, hindi ko po alam kung bakit. Sino may kagagawa nito sa kanya? Ay, hindi ko po rin alam. Kasi nasa biyahe po ako noon. Anong biyahe? Nag-compound, mga client to. Sarge, Sir. na-interview na ba itong suspect? Sir, hindi pa po sir. Jesus Mariosep, Ginoo. Nauna pa pala ako sa iyo. Magaling pala akong tracker. Hindi niyo pa na-interview, sir? Okay, makinig ka lang sa interview ko, sir, ha? Magkuha ka ng ballpen papel, mag-take note ka sa aking interviewin, ha? Mr. Agar, so ang sinasabi kasi, dalawa daw kayo ang nag-hold up, humingi ng pera at pagkatapos, sinaktan si Lolo. Tapos kinuha niyo pa yung pera. Sabi mo, ikaw ay nasa biyahe. Opo. Ano ang biyahe mo? Mga client po, tulad po na may nangihiram po ng mga sasakyan. Okay. Pwede ba namin makuha yung pangalan ng sinasabi mong client nung araw na ikaw ay nagdadrive? Pwede mo ibigay sa amin, sa pulis, yung pong mga client mo na sinasabi mong dinadrive mo nung araw na mangyari panakit kay Lolo? Yes, sir. Ilang client? Hindi po namin binubugbog po yan. Naawa nga po sa kanya dahil payat po eh. Hindi. Sagutin mo lang yung tanong ko. Opo. Sabi mo, nagbibigay ka ng alibay mo, di ba? Na Yes, sir. nung oras na may nangyari kay Lolo, nung mga time na yon, ikaw ay nagmamaneho ng client mo. Sabi Yes. pa nga. Yes, Ang sir. sabi Yes, ko, sir.
ibigay mo yung mga pangalan na yon sa mga pulis para maimbestigahan ng mga pulis yung mga client kung totoo nga yung binibigay Sige, mong sir. alibay. Sige, sir. May mga pangalan ka ng mga client. May natatandaan po akong pasahero po. Pasahero, teka muna. Ano ba dinadrive mo? Jeep o service o private? Service po, sir. Sabi mo, mga pasahero. So, ibig sabihin, pasada ka o pag private, malalaman mo agad kung sino may-ari ng private vehicle ang dinadrive mo. Yes, sir. Yes, sir. Anong pangalan? Yung pong kay Charito, Sullivan po. Charito Sullivan po. Soliben. Yes, ma'am. Taga saan si Yes, Charito sir. Soliben? Anak po ng Vice Mayor yon. Anak ng Vice Mayor. Opo. Okay. So, ngayon, anong oras mo dinrive itong si Charito Soliven? Anong oras mo siya minaneho? Ay, hindi po. Sasakyan po ni Charito, Sullivan po yon. Kaya nga, minaneho mo nga siya. Gamit-gamit Yes. yung kanyang sasakyan. Anong oras Opo. ka nag-service sa kanya? Mga alas 8 po ng umaga. Alas 8 ng umaga hanggang Gabi po. anong oras? Mga 11 po yon siguro. Saan kayo pumunta? Sa Kampo yun. Angeles City po. Okay, saan kayo nanggaling? Hanggang Manila po yun. Sige, saan kayo nag-umpisa? San Gregorio po, San Gregorio. Hanggang sa? Sa Angeles City po. Hanggang sa Angeles City. Opo, hanggang sa Manila po. Hanggang sa Manila. Polo. So from 8 to 11 at kasama mo yung Charito Soliven at yun ang minaneho mo, tama? Hindi po, yung po may-ari. Yung sasakyan. Hindi po yung kumpo, yung bali po, pasero ko yon. Yung pong may-ari ng pong sasakyan is si Charito po. Si Charito may-ari ng sasakyan. Yes, ako po ang nagdadrive. Okay, at sino nga minaneho mo? Sila sila Ismang Baroga po, doon sa San Gregorio po. Saka si Rudy. Rudy. So yung sasakyan, hinira mo kay Charito. Yes, sir. Okay, tapos ngayon, meron kang pasahero, yung dalawa. Sino pangalan ng dalawa? Si Ismari po, na Baroga po. Marami po sila. Bakit sila nagpamaneho sa'yo? Para saan? Kasi po, po yun, yung Arkela po, parang Arkela pong ganon. Okay. Pinag-drive po nila ako. Okay. So, ibigay mo sa pulis yung mga pangalan ng mga taong binabanggit mo from Charito Soliven hanggang sa doon sa mga denive mo. Yes, sir. Di ba? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Tay, kilala mo si Robert Agar? Kilala ko pati yung nanakit sa akin na pinir sa pera na kunin sa bulsa ko. Si Robert Agar ba ang isa sa mga nanakit sa'yo? Yung Norton. Tsaka siya. Oo. O, kahit din daw po siya. Kasama si Robert Agar. Oo daw po. Oo, magkasama yan. Anong Andyan yung kapatid ko sa labas, bigyan mo ng pera, kapa sa akin. Anong oras po siya pumunta sa inyo ng hold up? Brand out noon. Anong oras po yon? Hindi ko alam kung anong oras yun. Nung naganap daw yung kwan mo, gabi. Gabi. Gabi daw po. Sinaon ba ng brand out? Okay. Mr. Agar, Yes, sir. deny mo to sa sasakyan ni Charito Soliven. Bago niyan, saan ka po? Kasi sabi mo ito 11. Angeles po, Angeles City po. Sandali lang. Di ba sabi mo, deny mo sa sasakyan ni Charito from 8 o'clock hanggang 11 o'clock na anong araw? Hindi ko na rin po matanda. April 1 mo minaneho siguro ito. March 31, tama? Halos ang buwan na po. Ang ibig ko sabihin, bago mo minaneho itong sasakyan ni Charito Soliven, nung gabing yun, nasaan ka? Kasi umaga mo minaneho, di ba? Nasa bahay po. Ayun. Nasa bahay po sa portal po, sa portal. Kaninong- May bago po mo akong bahay sa portal. May bagong bahay ka. Kaninong bahay? Bahay ko po, sir. Bahay mo. So, ibig Yes, sir. sabihin, questionable ka. Wala makapagpapatunay kung nasaan ka bago mo minaneho sa sasakyan ni Charito Soliven no 8 to 11 in the morning na March 31. So, prior to that, noong mga madaling araw niyan, Yung misis po. misis mo lang. Siyempre, misis mo kakampihan ka. Kahit na anong didikta mo sa misis mo, sasabihin na misis mo. So, hindi mo pwedeng gamitin yon. So, Sarge, Yes, sir. so yung alibay ni Robert, giba na po agad yon. Kasi ang binibigyan niyang dahilan, 8 to 11 na March 31, nangyari pala ang krimen, madaling araw. So, pwedeng mangyari yun, matapos niyang gawin yung krimen, after ilang oras, nagmaneho na siya. Nag-gets niyo, Sarge? Yes, sir. At ang sinasabi niyang palusot ngayon,
binibigay niyang reason ay sapagkat siya raw ay nasa bahay niya at misis niya makapagpatunay na nandun sa kanyang bagong bahay. Nakita niyo po yung style kong pag-imbestiga, Sarge? Yes, sir. Ganoon ka mag-imbestiga. Di ba? Yes, sir. So, talaga namang pwede masabing suspect nga itong si Robert Agar. Lalo pat sinabi ni tatay, kilalang kilala niya at kasama yon sa nanakit sa kanya. Yes, sir. Robert Agar. Sir. Okay, base po sa iyong mga kwento, person of Yes, sir. interest ka nga po talaga, sir. Yes. Hindi ko po papatulan po, matanda na po na yan. Sir, Hindi ko po hindi mo papatulan pwedeng gamitin yung talaga. dahilan. Hindi ko papatulan ng matanda na yan. Ikaw po ang itinuturo na suspect. Mahina po na alibay, sasabihin mo sa judge, hindi ko papatulan yan kasi matanda na yan. Yes, sir. Yes, sir. Magbigay ka Pero pa ng totoo po. mas matinding dahilan na kung bakit Kasi po, hindi ikaw ayaw- kasama. Yun na nga po sana kanina, sabi mo mayroon kang denied, kaya lang giba na yon dahil yung oras na sinasabi mo, before yon sa mangyari yung pananakit kay Lolo. Hindi po. Kasi dumating po ako gabi. Bago po nangyari yun. Sir. Nangyari na po yun nung dumating po ako. Anyway, Kaya nagtaka po ako ng umaga. sir, 8 o'clock ng umaga, sabi mo, denied mo itong si Charito. Sir, bakit mo denied, ulitin natin, bakit mo denied ulit yung mga nagrenta ng sasakyan ni Charito? Dumating po ako, nangyari na po yun. Ha? Pagbubugbog na yun. Sino po nagkukot sa'yo? May nagkukot sa'yo dyan? Ako lang, sir. Meron. Gusto ko nandito. Kaya nga. Naririnig po. Si Mrs. nagturo sa'yo. Hindi Hindi po, nga. sir. Hindi po, sir. Sarge, Yes, sir. okay, makipag-coordinate ka na lang kay chairman at ayan, si chairman, dahil sa kay chairman, kinakausap natin ngayon itong si Robert Agar. So, Yes. kailangan po, sir, bilis-bilisan niyo pong pagkilos niyo, mukhang medyo mabagal ata kayo. Yes, sir. Kukuha ko na lang po ng saday po si Lolo Doming po, sir. Kasi nadja-justify niya naman po kung sino po yung suspect. Opo. Na pinagtataka ko lamang po, sir, mahigit 1 buwan na, hindi niyo pa nakakausap yung suspect. Samantalang kami, ngayon lang sinubong sa amin, oras lang pong pagitan, nakausap na namin yung suspect. Yes, sir. Ngayon lang po sinabi ni Lolo Doming, sir, yung suspect po, sir. Ngayon lang sinabi yung suspect. Yes, sir. Sir, pwede niyo namang tanungin yung kanyang anak. Yes, sir. Tinanong na rin po namin dati, sir. Nakausap rin po namin, sir. Paano natin nakuha yung pangalan na Robert Agar? At saka Norton Agar? Ni-research lang din po ng researcher natin, sir. Ni-research. Galing din po sa researcher po natin. Researcher, halika rito. Mas magaling. Itong researcher natin, palitan na lang si Sargento. Researcher, halika. Tumatawa sila. Nay Jonalyn, alam niyo na noon pa na si Norton at saka si Robert ang suspect. Ayun po ang sabi ko. Yun po ang sinabi po ni tatay. Kaya lang nga po, hindi po kami makapag-file ng kaso pa po kasi nasa PGG pa po si tatay noon at saka hindi pa po magaling. Pero sinabi niyo po sa pulis yun o tinanong kayo ng pulis, hindi? Hindi pa po. Saka lang po kami, nung nagpunta po kami nung Miyerkules po doon, at nung tumawag po si ma'am sa akin na sa Rapid Tool po ito, yun po, nung sinabi po namin doon. Pero ma'am, nung mangyaring insidente, nung March 31, moving forward, wala bang pulis pumunta sa inyo para magtanong? Hindi po kasi ako ang nakwan po, sir. Yung ate ko po ang kasama po ni tatay noon kasi ako po, may pasok po kasi ako noon. Opo. Kaya hindi ko po, saka ko na lang po nalaman po, sir, nung may pumunta pong pulis po sa akin doon sa school na pinuntahan po ako na sabi binugbog daw po yung tatay ko, ganun-ganun daw po. Pero ang ibig sabihin, Nay, meron ba isa sa inyo nagsabi sa mga pulis na ayon kay tatay, ang suspect si Norton at saka si Robert? May nagsabi ba sa inyo sa pulis? Ganon? O may pulis bang nagtanong sa inyo? Tinanong po sa amin nung andun po kami nung Miyerkules po yata yun, sir. O ano Kasi sabi? nung sabi pong may mag-iimbestiga po sa amin na magtutulong po, ganon. Tapos sinabi po namin na doon na kay Sir Gamit po yata, tsaka kila Sir Kwan na si
Si Norton at saka si Robert po ang suspect. Kailan Yun niyo po ang sinabi? sinabi sa Yan na akin din ni po tatay. nagsabi sa atin, Idol Rafi. Kailan niyo po nasabi sa mga pulis yan? Nung kahapon po, ay nung Miyerkules po, nung nagpunta po kami ng munisipyo. Doon niyo lang po nasabi. Umuulan pa po yan na malakas. Opo, okay. Opo. Sarge? Tapos sinulat pa po sa papel nila, sir, yun eh. Okay. So, Miyerkules, ngayon ay Biyernes. Opo. Yes, sir. Nasabi sa inyo ng Miyerkules, bakit niyo in-interview ng Miyerkules o meron pa kayong hanggang dapat nung kinabukasan, Huwebes, o ba't niyo na-interview yung suspect? Tamad kayo, sir. Mas mahalaga na kung ano yun na po yung sa biktima, sir. Mas maganda na po kasi justifying circumstances na po yun, sir. Kahit hindi na po ano yun po yung suspect, sir. Importante pa rin yung suspect, sir. Yes, sir. May pangalan na po, sir. Kaya pwede na rin po yun, sir. Kaya nga, sir, sana, sir. 1 month ago na, sir, to eh. Sana, sir, nung mangyari itong insidente, kinausap niyo na agad si Lolo o yung mga kamag-anak. Namin, sir, kaso sabi niya po, mahirap daw po magsalita, sir. Sir, kahit na sabihin mahirap na salita, konting hilot lang, konting, di ba? Opo. Himas-himas kay Lolo sa tulong ng mga kamag-anak. Magsasalita din yan si Lolo, imposibleng hindi. But anyway, sir, tapos na yan. Next time, sir, ayus-ayusin niyo pong trabaho niyo. Mahina ho kayo. Pati, Sige po, sir. di ba? Okay po, sir. Bilis-bilisan niyo po. Ang gusto ko po, punta kay Kilolo, tulungan niyo siya, kunin yung medical certificate, and then, sampahan na po ng kaso itong mga suspect na to. Yes, sir. Okay, Sarge? Yes, sir. Sabi po ng isang netizen, papadalang ka raw ng espresso para medyo magkaroon ka ng caffeine dyan sa sistema mo at ikaw ay magising. Anyway, sige po, Sarge, asahan ko po yan. Yes, sir. Okay. Robert Agar, Yes, sir. sa ngayon kayo po ay may tuturing na person of interest dahil unang-una, itinuturo po kayo ni tatay at kilala niya kayo. As a matter of fact, pwede nang sabihin na suspect po kayo. Dinidinay niyo po pero kayo po itinuturo ni tatay, so pwede kayong suspect na talaga kasi kilala doon niya kayo. Kung ito talaga ang gusto nila. Ano po? Kung? Wala naman po talaga ako kasalanan. Hindi ko naman po... Kung hindi ikaw, sir, bakit kanya ituturo? Anong motibo ni tatay para ituro Hindi ko nga ka? po alam kung bakit po. Kaya nga, ano pong motibo niya? Wala naman po akong pera. Kaya nga wala kang pera, kaya ka nang hold up. Ay, hindi po Ayoko po yung galing po ako ng mahirap. Kahit po anong mangyari, ayoko po Sir, mag-hold up. Ayoko po yan ang ginagamit ng mga raming mga suspect na naipit na eh. Hindi ko gagawin yan kasi mahirap ako. Ibig sabihin, pag mahirap ka, santo ka na. Hindi ka na magkakasala. Ay, Huwag ganon. hindi po. Huwag mong gamitin yung dahilan na ikaw ay mahirap kaya hindi ka gagawa ng kalokohan. Mahirap o mayaman, pare-pareho pwedeng gumawa ng kalokohan. Yes, sir. Pantay-pantay. Yung paggagawa ng krimen, hindi monopoly yan sa mga mayaman. Maging mahirap, gumagawa rin ng krimen. Opo. Okay? Iimbestigahan na kayo ng kapatid mo. Kung ako sa'yo, ngayon pa lamang kumanta ka na, meron ka bang gustong ikanta para medyo ikaw mag-star witness sa Wala kuya mo, naman mas po. mapapagaan yung ka. Makinig ka. Makinig ka. Kung gusto mo, ikanta mo yung kapatid mo, state witness ka, kung mas magaan yung ginawa mo, para madin yung kapatid mo, yun ang makukulong, ikaw hindi na. Siyempre, depende. Kung mag-state witness ka, dapat mas magaan yung kasalanan mo. Mas magaan ba kasalanan mo, mas mabigat? Sino mas maraming ginawa kay tatay? Ikaw o kapatid mo? I-assess ko kung pwede ka state witness. Hindi, alam po sa ganyan eh. Hindi nga. Sino nga mas merong ginawang matindi sa inyo? Dalawa, para ma-assess ng polis, nakikinig na kami ngayon, para matingnan kung pwede kang mag-state witness. Pag state witness ka, absuelto ka rito. Hindi po rin ako alam na mag-star witness kasi po wala po kaming kasalanan. Sir. Naturuan na to ni Mrs. Yung Mrs. niya magaling eh. Anyway, sige, I'll let you go. Alam naman na ni Chairman kung nasaan ka at pwede ka nang punta ng pulis para tanungin. Okay? Yes, sir. Sige, salamat po. Okay, thank you, sir. Ganun na lamang po, Sarge, ha? Yes, sir. Opo. Sige po, Ma'am Jonalyn at Lolo Dominador, huwag niyo babang telepono. Kakausapin po kayo ng staff, ha? Para doon sa mga tulong na pwede namin ibigay. Magandang hapon po. Sige. Thank you po. Samahan na lang po natin, Idol Rafi, kasi sabi po ni Lolo, mas kampante daw po siya kapag sasamahan daw po siya ng RTIA. Kaya nga, Opo. kakausapin natin ni Odette
para doon sa schedule Yes po. na pagpunta natin at interview natin kung ano pa maitulong natin. Opo. Bukod doon sa samahan, siyempre meron tayo dapat maibigay pa na tulong, pinansyal, Apo. papagamot, lahat ng pwede natin maitulong. Hindi lang magpagsama, kundi ibang mga bagay pa. Okay po. Pangkabuhayan, of course, pwede natin magbigay yan. Opo.